subscribe. Hanggang dito na lang, Kuya Bono, at hangad kong sana'y mabasa mo rin ang kwentong ito ng buhay ko. Mga fans mo dito kami, o mga fans mo kami dito, Kuya Bono. Paki-shout out ang mga sexy kong kasama dito na sina Marie Cris ng Iba Zambales at Feriel ng Villasis, Pangasinan. Si Feriel, Kuya Bono, ay nakapagsimula na rin magsulat ng kanyang kwento. Kaya lang lagi siyang umiiyak tuwing nagsusulat, kaya't natitigil siya kasi pinagtatawanan namin. Anyway, abangan na lang ang kwento ni Feriel, Kuya Bono. Till here, and God bless you all, and ingat po lagi. Hello, Kahugot! Kumusta po ang lahat? Ako naman po ay may konting changes sa buhay ko sa ngayon because I resigned from my architectural job sa Cabanatuan. Masyado na rin kasi matagal kong ginagawa yun at medyo napagod na rin. So, pahinga ng konti. Anyway, yung kasing trabahong yun ay ang pagde-design po, especially now, ay computer na ang gamit at sa paggawa ng mga architectural designs o design ng mga bahay o building sa mga software na gamit kagaya ng AutoCAD, Photoshop, 3D Max at iba pa, may mga commands kasi yon na hindi dapat kalimutan. Na kapag napahinga ka, makakalimutan mo. So I still do designs. Gumagawa pa rin ako ng mga design, Kahugot, kahit walang nagpapagawa. Pero nilalagay ko sa aking YouTube channel. So sa mga Kahugot natin dyan na gusto magpagawa ng bahay o pangarap magpatayo ng sariling bahay, ay makakakuha po kayo ng mga idea sa mga videos na i-upload ko na mga designs ko ng mga simpleng bahay lang. Hindi tayo gagawa siguro ng luxurious house o yung multi-million house. Simple lang tayo na mga bahay. Yung mga tipong 350,000 pesos worth ng bahay hanggang siguro 3 million o 5 million. Mga ganun lang po kasimple. Makikita nyo po yan sa aming bagong YouTube channel. Para din sa mga Kahugot nating baka sakaling naguguluhan ko anong klaseng design ng bahay ang gustong ipatayo, makakapulot po kayo ng idea doon. At isa pa, binibigyan ko ng pangalan ng bawat disenyo ng bahay na ilalagay o inilagay at ilalagay ko pa sa YouTube channel na ito. Meron na po akong dalawa. Yung unang bahay ay Viana, ang pangalan ng bahay. Yung pangalawa, Feriel. Si Feriel ang may-ari ng kwentong tampok natin ngayon. Siya talaga ay nagpapagawa ng bahay ngayon pero hindi po ako ang nag-design. Sayang nga lamang dahil huli ko siya makilala. May nakilala na siyang arkitekto noon na siyang gumawa ng kanyang bahay. Pero still, dahil siya ay nangarap ng magandang bahay, ay pinangalan ko sa kanya ang pangalawang bahay na in-upload ko sa YouTube channel na ito. Sana mga Kahugot ay bisitahin nyo rin po ang YouTube channel na ito. Simpleng Bahay Channel. SBC, yun lamang po. So wala pong boses doon, walang salita, musika at mga larawan lamang ng mga bahay. Halimbawa, harap ng bahay, side, likod, loob ng bahay o interior design ng bahay ang makikita nyo po sa YouTube channel na ito. Pwede rin po kayo mag-subscribe mga Kahugot kung gusto po ninyo. At maraming salamat in advance sa mga magsusubscribe sa YouTube channel na ito, Simpleng Bahay Channel. So ayun, hindi ko rin kasi pwedeng talikuran na lamang ang aking pinag-aralan. So kahit paano, kahit na pichi-pichi o libang-libang lang ay nagdidesenyo pa rin tayo para hindi natin makalimutan yung ating mga natutunan noon. Ayun, so dumako na tayo sa ating tampok na kwento ngayon mga Kahugot. Kwento ng buhay at pag-ibig ng Kahugot nating si Feriel. Punong-puno ng pagsubok pero punong-puno rin ng pagmamahal ang kanyang puso. Punong-puno ng inspirasyon ng kanyang kwento. So, sana ay simulan at tapusin ang kwentong ito. Nahatid ng DKB, Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, Kahugot mo sa bawat kwento. Kahit gaano pa kayo kabait. At ikaw, Tito Leo, kahit sabi mo hindi ka gumagawa ng kasalanan sa iyong kapwa, kung nasa maling relihiyon ka,
hindi pa rin magiging mabait sa inyo ang Diyos. At kapag ikaw ay namatay, hindi ka pa rin mapupunta sa langit. Tandaan niyong lahat yan. Ito ang salitang binitawan ni Kuya Franco sa amin bago siya lumabas sa pinto ng aming maliit na tahanan. Siya ang panganay na anak ni Tito Lando, na panganay na kapatid ni Itay. May katungkulan siya sa kanilang sekta at kami noon ay kinukumbinsi niyang umanib sa kanila. Ngunit nagmamatigas si Itay na hindi siya aanib o sino man sa aming mga anak niya dahil wala siyang nakikitang mali sa aming relihiyon. At makapit si Itay sa kanyang paniniwala na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kung gagawa ka ng masama, hindi maaawa sa iyo ang Diyos. Kung tamad ka at wala kang ginagawa para umunlad ang buhay mo, hindi maaawa sa iyo ang Diyos. Gayon pa man ay nakita kong tahimik si Itay nung makalabas ng aming bahay si Kuya Franco. Parang ang lalim ng iniisip niya. Hindi ko mahulaan kung ano ang iniisip ni Itay noon, ngunit naisatinig niya sa akin ito noong kumakain na kami ng tanghalian sa aming kubo sa gitna ng tumana na sinasaka ni Itay. Parang gustong ipunto ng Kuya Franco mo na kaya tayo mahirap, kaya nawalan kayo ng ina ay dahil mali ang relihiyon natin. Narinig mo ang sinabi niya, hindi ba? Hindi raw magiging mabait sa atin ng Diyos kung mali ang ating relihiyon. Gusto mo nang umanib tayo sa kanila, Tay? Sa tingin mo ba, anak, dapat ba tayo umanib sa relihiyon nila? Hindi, Tay. Mas pinaniniwalaan ko pa rin ang pinaniniwalaan nyo. Mahal tayo ng Diyos dahil hindi tayo gumagawa ng masama o kasalanan. Mahal tayo ng Diyos kahit mahirap tayo. At may dahilan kung bakit niya binawi sa atin ng maaga si Inay. Noon, Kuya Bon, ay muling nanahimik si Itay habang marahang inunguya ang kanyang pagkain. Ganon siya kumain, Kuya Bono. Mabagal at ngunguyain niyang mabuti ang kanyang pagkain. Noong una, iyon ang iniisip kong dahilan kung bakit siya mapayat at mahina. Kaya naman, hindi kinakaya ng konsensya ko noon na mag-isa siyang nagtatrabaho sa bukid mula nung mawala ang inay. Nagkusa akong tulungan siya sa mga gawain niya sa bukid. Lahat ng trabaho sa bukid. Kaya lang nung una, kinontra niya ako. Ba't ka ba nandito, Periel? Hindi ka dapat dito. Doon ka lang sa bahay. Tingnan mo mga kapatid mo doon. Hindi ko siya pinansin, Kuya Bono. Pinag-aralan ko kung paano mag-araro, magsuyod, mag-spray, mag-abono para makatulong ako kay Itay kahit na ako ay isang babae at isang dalaga. Kuya Bono, ako nga po pala si Feriel at ito ang kwento ng buhay at pag-ibig ko. Na ako nung pumanaw ang aming inay dahil sa sakit. Naiwat niya kaming 4 na magkakapatid. Ako ang panganay, sumunod si Darion, pangatlo si Nerissa at bunso si Juno. Hawak ko ang kamay ni inay 3 araw bago siya malagutan ng hininga. Huwag mong pababayaan ang mga kapatid mo, Feriel. Lumuluhang sabi ni inay noon. Lalo na si Juno. Napakabata pa niya. Alagaan mo siya, anak, ha? At ang tatay mo, huwag mong pababayaan. Kawawa siya, anak. Ang payat-payat pero kinakaya niya ang mga trabaho sa tumana at saka sa bukid. Oo, inay. Hindi ko sila pababayaan. Huwag mo silang alalahanin. Mangako ka, anak. At sana huwag ka munang mag-aasawa, ha? Kailangan ka ng mga kapatid mo.
Oo, inay, pangako. Hindi ko sila pababayaan. Huwag ka nang mag-alala at mag-isip ng kung ano-ano. Magpagaling ka, magpalakas ka. Ito ang sabi ko kay inay noon, pero makaraan ng 3 araw, isang umaga ay nakita ko na lang siya sa kanyang higaan at wala na siyang buhay. Sana'y di magmanim ang dati kong araw, nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ni Inang mahal, awit ang pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Si Renzi ang unang boyfriend ko, Kuya Bono. Sinagot ko siya nung 18th birthday ko sa aming picnic sa ilog. Kasama ko noon sa picnic ang mga nakababatang kapatid kong sina Nerissa at Juno, at kasama naman niya ang pamangkin niyang si Jan Jan. Naliligo ang mga bata nung kulitin niya ako at sinagot ko na rin. Tinangka niya akong haggan noon pero inilayo ko ang mukha ko. Ewan ko kung nagtatampo si Renzi noon kasi kinabukasan ay sumama siya sa grupo ng kapatid kong si Darion. Nagpunta sila sa Baguio kung saan daw sila magtatrabaho sa construction. Makaraan ng 3 buwan ay dumating si Renzi at nag-abot siya ng pera sa akin. Galing daw sa kapatid kong si Darion. Bakit hindi mo siya kasamang umuwi? Tanong ko noon kay Renzi. Nakita kong para siyang nagtaka. Nauna siyang umuwi 2 buwan pa lang kami nung umalis siya sa construction. Akala ko uwi siya dito. Noon, Kuya Bono, ay kaagad akong nag-alala para sa kapatid ko. Agad kong binalita kay Itay ang tungkol kay Darion. Kinabukasan ay umalis si Itay at siya ay nagpunta sa mga kamag-anak namin sa iba't ibang bayan dito sa Pangasinan. Uso na ang cellphone noong mga panahong yun, Kuya Bono, ngunit para lang yun sa may pera, hindi para sa amin na mahirap lang. Umuwing malungkot si Itay makaraan ng 2 araw niyang paghahanap kay Darion. Hindi raw nagpunta sa kanila si Darion, at ang bagay na yun ay naging dahilan ng matagal na panahong pagkabalisa ng aming ama. Mareklamong anak si Darion, Kuya Bono. Sa kanya ko narinig ang mga tanong na yon noong malasing siya at umiiyak habang kausap si Itay. Bakit kasi mahirap tayo, Itay? Bakit hindi tayo mayaman? Pati gamot ni Inay noon hindi niyo mabili. Matulog ka na at magdasal ka bago ka humiga. Dasal? Nagkakapera ba sa dasal? Tinitigan lang muna siya ni Itay bago siya pumasok sa tulugan nila. Ayoko ng ganitong buhay. Narinig ko pang sigaw ni Darion. Ayoko maging mahirap habang buhay. Sinusumpa ko sa inyo. Yayaman ako. Yayaman ako. Kay Renzi ko nalaman ang dahilan kung bakit ganon ang himutok ni Darion nung gabing yon. Binasted pala siya ni Magnolia. Matagal na niyang crush si Magnolia. Grade 5 pa lang siya ay crush niya na ito
at naglakas loob siyang manligaw noong graduate na ito ng high school. Noong una, hinayaan naman daw siya ni Magnolia na manligaw, ngunit may karibal ang kapatid ko kay Magnolia. Si Marcus na taga-bayan at may kaya ang pamilya niya. Kaya lang nakadama daw ng pag-asa si Dario na siya ang sasagutin dahil malayong mas gwapo ang kapatid ko kumpara kay Marcus, kaya lang, yun nga, binasted daw siya at si Marcos na may kaya sa buhay ang pinili. May pangarap si Darion, Kuya Bono. Gusto niyang maging pulis pero noong makatapos ng high school ay wala namang pampaaral sa kanya kaya't naghinto siya. Ako naman ay nakatapos din ng high school at napapasali nga din ako dati sa top 10 noon sa mababang section. Tapos kumuha din ako ng TESDA course na housekeeping pero hindi ko na nagamit dahil wala namang bakante sa mga hotel sa Urdaneta o sa Dagupan. Noong mahinto ng pag-aaral si Darion ay noon siya nabarkada kina Renzi. Natuto siyang uminom ng alak at magsigarilyo. Pinagsabihan siya ni Itay noong unang gabing umuwi ito na amoy alak at sigarilyo pero hindi naman siya nakinig kay Itay. Sinusuway niya si Itay pero si Itay ay hindi nagtanim ng galit sa kanya. Naging mabait pa rin si Itay kay Darion kahit na halos puro barkada na lang ang inaatupag dito. Hindi na nakakatulong kay Itay hanggat sa ako na nga ang nagkusang tumulong kay Itay sa bukid. Para kako baka makonsensya ang kapatid ko. Nakonsensya naman yata pero hindi pagtulong sa bukid ang ginawa kundi ang mamasukan sa construction at ang malaking bahagi ng kanyang kita ay inaabot sa akin pambili daw ng gamot ni Inay. Kaya lang hindi naman na nadaan sa gamot ang sakit ni Inay. Lubha ang pagtangis ni Darion nung malaman niyang wala na ang aming ina. Nagwala siya, binabalibag lahat ng mahawakan niya habang parang batang pumapalahaw sa pag-iyak. Alam kong bahagi lagi ng dasal ni Itay sa tuwing paggising niya sa bawat umaga at bago matulog sa gabi, ang sana ay pagdating na ni Darion, ngunit hindi siya dumating. 23 anyos na kami ni Renzi noong banggitin niya ang tungkol sa kasal. Pagkayari ng anihan, magpapaksal na tayo, sabi niya. Nilingon ko naman siya pero hindi ako umimik. Pinagmamasdan ko noon ang bagong tayong bahay sa harap ng bahay ni Renzi. Maliit lang pero maganda. Pangarap ko kasi noon ang magkaroon ng magandang bahay kahit maliit lang basta maganda. Uy, ayaw mo ba? Napalingon ako kay Renzi pero hindi pa rin ako nagsalita. Feriel, umaasa ka pa bang may darating na mas higit sa akin? Yung tanong nang yun ang sinagot ko. Hindi sa ganun, Renzi. Feriel, akala mo siguro hindi ko napapansin na parang wala ka namang gana sa relasyon natin. Tinitigan ko si Renzi pero hindi ako nagsalita. Di ka makapagsalita kasi totoo, di ba? Ay, uwi na ako. Sabi ko sabay tayo pero ba't di ka na makapag-break, Feriel? Wala namang kalatulad itong relasyon natin eh. Break mo na lang ako. Noon ay muli akong umupo at ang sabi ko, Renzi, ano bang magiging buhay natin pagkatapos natin magpakasal? Pag nabuntis ako, ano magiging lagay ng anak natin? Renzi, nakikisaka ka lang din sa bukid na hindi naman sayo. Magkano lang ba kinikita mo tuwing anihan? Baka kulang pa sayo. Ayan, di lumabas ang totoo.
Naghihintay ka nga na may darating na iba dahil ayaw mong magpakasal sa lalaking mahirap na kagaya ko. Renzi, hindi ang pagiging mahirap mo ang ayaw ko, kundi ang kawalan mo ng pangarap. Lulusong ka sa bukid, pagsapit ng hapon makikipag-inuman ka, maninigarilyo ka. Lahat yan halos puro utang sa tindahan. Tapos sa anihan kalahati ng kikitain mo sa porsyento mo, mapupunta sa utang mo. Renzi, pinangarap mo ba lang bang magkaroon ng ganyang bahay? Turo ko sa bagong bahay sa tapat nila pero ang narinig ko sa kanya ay, ang dami mo pang sinasabi. Kung ayaw mo magpakasal sa akin, edi wag. Mag-break na lang tayo. Nasaktan din naman ako sa hiwalay namin ni Renzi at bahagya ako na konsensya kasi parang lumabas na inayawan ko nga siya dahil mahirap lang siya kagaya ko. Mahal ko din naman si Renzi, Kuya Bono, kaya lang hindi pa talaga ako handang mag-asawa. Hindi pa ako handang iwanan si Itay at mga kapatid ko. Kailangan pa nila ako sa kung anumang maaari kong maitulong sa kanila. Sa ilang gabing pag-iyak ko dahil sa paghihiwalay namin ni Renzi ay napagtanto ko na tama ako sa desisyon ko. Lalo na nung malaman ko ang isang dahilan ni Renzi, sex pala. Nalaman ko yung kay Luisa na kapatid ng barkada ni Renzi. Naulinigan daw niya ang kwentuhan ni Renzi at ang kapatid nito at sabi daw ni Renzi na atat na siyang maka-score ng big time sa akin. Totoo ba kasi Ate Feriel? Kahit kiss lang, hindi mo pinagbigyan si Kuya Renzi? Tanong pa ni Luisa noon. Oo, Luisa. At ikaw din, dapat ganun ka rin. Ba't naman ate? Para kiss lang naman yun. Hindi ka naman nabubuntis dun Alam mo Luisa, ang lalaki kapag binigay mo sa kanya ang labi ng mukha mo, susunod niyang hihilingin yung labi mo sa baba. Ganun? Oo. At yun Luisa ay ibibigay lang natin sa lalaking pakakasalan natin. Ate Feriel, maalala ko, sabi pa ni Kuya Renzi, masyado ka daw makaluma. Hayaan mo siya Luisa. Huwag na nating kontrahin kung sa tingin niya ay makabago siya. At makaluma ako, basta ako, hindi pa ako mag-aasawa. Tutulungan ko pa ang itay ko at mga kapatid ko. Noong sumapit ang mahal na araw noong taong yon, 2016, akala ko wala na akong damdamin para kay Renzi pero nasaktan ako nung makita ko sila ni Dorina. Nasa harap sila ng kapilya noon, magkatabi sa pabasa. Si Dorina ay nagtapos ng kursong midwifery at noon ay nagtatrabaho sa health center ng barangay. Pilit ko na lang winawaglit noon ang pangit na damdaming yun, ngunit hindi ko inaasahang pagsapit ng Sabado de Gloria ay makakaharap ko pa mismo si Dorina. Naglalaba ako ng umagang yon nung biglang dumating ang bunso namin si Juno at ang sabi sa akin, Ate, magpapatuli ako. di magpatuli ka. Ate, wala si Itay Kailangan daw may kasamang magulang at saka may babayaran doon. Noon Kuya Bono ay mabilis akong naligo at sinamahan ko nga si Juno sa health center pero agad ako natigilan nung makita kong si Dorina ang naglilista ng mga magpapatuli. Napilitan akong lumapit kasi hinila na ni Juno ang palda ko. Hi! Bati sa akin ni Dorina. Nakangiti. Ipapalista ko yung kapatid ko. Sabi ko pero ang sagot niya, Feriel, sana wala kang galit sa akin. Wala Dorina. Wala akong dapat ikagalit sa'yo. Salamat naman kung ganun, Feriel, kasi mamamanhi ka na si Renzi sa Huwebes. Di okay.
Binabati ko kayo sa kasal nyo. Salamat, Feriel, at sana nga totoong wala kang galit sa akin. Noon pa lang, Kuya Bono, ay nakita ko ang pagkakapareho ni Dorina at Renzi. Pareho silang mapagduda. Sinabi ko na nga wala akong galit sa kanila pero parang hindi pa rin siya naniniwala. At si Renzi naman ay naghihintay pa daw ako ng iba kaya ayaw kong magpakasal sa kanya. Napapangiti na lang ako noong kasama ko na si Juno habang iika-ikang naglalakad dahil katutuli nga lang pero hindi yun ang nakakatawa kundi sina Dorina at Renzi. Naisip ko kasi kung paano magsama ang dalawang taong parehong mapagduda. Makaraan ng 3 araw matapos ang Sabado de Gloria ay nag-birthday naman ako. April 19 noon. Gaya ng dati wala naman akong inaasahang handa kundi magluto lang ng masarap na ulam para sa aming tanghalian. Binabalahibuan ko na nga noon ang native na manok sa likod ng aming bahay noong maghiyawan ng 2 kapatid ko. Malakas ang hiyaw ni Juno at akala ko'y kung napano na siya kaya lang humahangos na lumapit sa akin si Nerissa at ang sabi niya, Ate, nandito na si Kuya Darion. Happy birthday, ate. Salubong na bati sa akin ni Darion. Sabay yakap sa akin at halik sa pisngi ko. Natouch ako ng Kuya Bono kasi noon lang niya yung ginawa. At hindi ko rin napigilan ang pag-agos ng luha sa mata ko dahil sa lubang kasiyahan dahil sa pagdating niya at maayos siya. Sa katunayan lalo pang gumwapo si Darion at maganda ang mga suot niya. Gumanda ang pangangatawan niya at pumutit kuminis ang balat niya. Noon ay initusan niya si Juno na buhatin ang 2 karton sa labas ng pintuan pero ang sabi ko, Ikaw na Nerissa, hindi pa pwedeng magbuhat ng mabigat si Juno. Groceries ang laman ng 2 kahon, punong-puno. Inilalabas namin ang mga laman noon nung magdatingan ng mga barkada ni Darion. At kinantsawan kaagad siyang magpabili na raw ng alak pero ang sabi ni Darion, Pasensya na mga utol pero nagbago na ako. Umiwas na ako sa alak pero pakakainin ko kayo kasi birthday ng ate ko, sabi niya. Kaya lang, gaya ng dati, kailangan ko ng konting tulong sa pagluluto. Sino bang pwede dyan? Ako. Mabilis na nagtaas ng kamay si Miko sabay pasok sa bahay. Ano bang lulutuin? Tanong niyang napansin kong sumulyap sa akin. Sure ka ba, utol? Di ka nga yata nagluluto sa bahay niyo eh. Sagot sa kanya ni Darion. May kaya kasi ang pamilya ni Miko. Isang chemical engineer ng papa niya sa Japan. At ang kuya niyang panganay ay isang seaman. Siya ang bunso. Tutulong lang naman ako eh. Magbabalat lang ng sibuyas, maghihiwa ng bawang. Sabi niyang nakangiti at lalo pa siya gumagwapo sa simpleng ngiting yon. Di sige. Ayan, si ate ang boss mo. Siya mag-uutos sa'yo, sabi ni Darion. Hi Feriel, boss. Bati niya kasabay ng alanganing ngiti. Ngumiti lang din ako pero bigla akong hindi naging komportable sa pagtawag niya sa akin sa pangalan ko lang. Agad akong nagtaka kung bakit. Hindi niya ako tinawag na ate. Nahiwa ko na ang manok noon na pinagdesisyonan kong isasahog na lang sa sopas kaya't nilaga ko na. Sinunggaban ko ang carrots dahil sa tingin ko iaabutin kami ng siyam-siyam kung iaasa ko pa sa kanya ang carrots kasi sa bawang at sibuyas pa lang ay natatagalan na siya. Halatang hindi siya sanay. Ilang taon ka na ba, Miko? Tanong ko noong nagbabalat na ako ng carrots.
Magkaharap kami sa mesa pero kailangan kong bahagyang tumingala dahil napakatangkad niya. Siya ang center sa kanilang basketball team na dati ay kinabibilangan din ng kapatid ko. 23, sagot niya. Matanda pala ako sa'yo ng 1 taon. At mas matanda ka kay Darion. Ilang taon na ba si Darion? 22. 2 taon na agwat namin. Ang tagal niyang nawala. 17 lang siya nang umalis siya at ngayon lang bumalik. 5 years pa lang siya hindi umuwi dito, no? Oo nga eh. Tiyak, iiyak si tatay pagdating niya. Matutuwa yun ng sobra pag nakita niya si Darion. Pustahan tayo, Miko. Yayakapin niya na mahigpit si Darion. Masayang sabi ko. Hindi siya nag-react at natigilan ako nung muli siya magsalita. Ferial, ba't di mo pinakasalan si Renzi? Napatitig ako sa gwapong mukha ni Miko. Medyo singkit siya, medyo maputi pero may ilang taghihawat. Hindi pa ako handa mag-asawa, Miko. Yun lang yun. Okay. Tama naman yun pero may iba ka na bang boyfriend ngayon? Wala. Sino naman magkakagusto sa akin, Miko? Ako'y isang dalagang magsasaka. Noon ay saglit niya akong tinitigan, pero muling binaba ang tingin sa binabalatan niyang sibuyas. Hinintay ko siya muling magsalita pero nabigo ako kaya't ako naman ang nagtanong. Ikaw, Miko, kumusta naman ang mga girlfriends mo? Girlfriends? Ni isa nga wala eh. Oh, bakit naman? Sa kagwapuhan mong yan. Wala na. Sawa na akong maglaro. Gusto ko kapag nagkasyota ulit ako, yung seryosohan na. Maganda yan, Miko. Kaya lang, alam mo, bata ka pa. 23 ka pa lang eh. Kaya nga, magtatapos muna ako ng pag-aaral. Magtatrabaho. Tapos, mag-asawa. Di ka pa ba tapos? Di ba kapag 21 dapat tapusan ng college? Nagloko ako eh. Naghinto ako last year. Pinahinto ako kasi puro bagsak ang grades ko. Sayang lang daw ang pera. Pero sa June, mag-aaral ulit ako. Anong year ka na sa June? Tsaka anong kurso mo? Marine Transpo. Pero pangatlong kurso ko na yun. Nung una, criminology. Tapos nag-engineering. Tapos yun na. Marine na. Magsisiman ka rin pala. Baka sakali. Pagbutihin mo. Gawin mo kaming inspirasyon, Miko. Kaming mahihirap na gusto sana mag-aral pero walang pampaaral. Maswerte ka kasi kaya kang pag-aralin ng magulang mo. Noon ay napansin ko siyang muling tumitig sa akin pero nakangiti. Masarap ka palang kakwentuhan, Feriel. May sense kang kausap. Talaga? Hindi ko alam yun, Miko. Sana maulit pa itong kwentuhan nating to. Narinig ko sabi niya na nagpangiti din sa akin. Bahagya akong kinilig pero mali ang umasa. Lalo na sa kagaya niyang may kaya at palikero pa. Alam kong hindi dapat issue ang estado sa buhay pagdating sa pag-ibig pero alam ko namang hindi ako darating sa puntong yun. Pasalamat na lang din ako noon na nagkaroon kami ng ganong moment ni Miko at alam kong hanggang dun na lang yun. Dumating si Itay bago mananghali kahit may baon naman siyang tanghalian. May nakapagsabi daw sa kanya sa bukid na dumating ang anak niya at tama ang hula ko. Yayakapin nga niya na mahigpit si Darion habang umiiyak. Naging masaya ang salo-salo ng birthday ko na yun, Kuya Bono. Yun ang first time sa pagkakatanda ko na may ibang taong nakikain sa handa ko. Kasi noon lang naman ako nakapaghanda. Habang kumakain kami noon ay nagkukwento si Darion tungkol sa buhay niya sa Maynila. Assistant supervisor na daw siya sa paggawa ng tiles sa Parañaque at siya ay nakatira sa apartment na pagmamayari ng boss niya.
Kinagabihan nung kakain na kami ng hapunan, napansin kong nagdasal muna si Miko, bagay na hindi naman niya dati ginagawa. Hindi ko lang pinapansin pero noong sumapit ang linggo, nakabihis siya. Nakapolo at slacks na pantalon at balat ang sapatos niya. Bagay na bagay sa kanya at ang sabi niya, pupunta daw siya sa kanilang kapilya. Nung dumating siya ay kasama niya si Kuya Franco. At ang bungad na litanya sa amin ni Kuya Franco ay, nakita niyo na Tito Leo, Feriel? Gumanda ang buhay nitong si Darion dahil natagpuan niya ang tamang landas. Binayayaan siya ng Diyos dahil nasa tamang relihiyon siya. At alam niyo na siguro ang dapat niyong gawin. Sa tulong ni Darion ay nagsimula ako mag-apply bilang domestic helper. Ibinilan din niya ako ng dipindot na cellphone kasi yon ang magiging contact ko sa agency. Gabi ng June 4, linggo noon ay biglang may nag-text sa akin. Hi Feriel. Ganito ang message niya. Wala akong load noon kaya't hindi ko siya na-replyan. Sabi naman kasi sa agency ay tatawag sila, hindi magte-text, kaya't hindi ko kailangan ng load kasi sila naman ang tatawag. Busy ka yata. Ganito pa ang sumunod niyang text. Hinayaan ko lang ulit hanggang sa mag-ring na ito. Sinagot ko naman at boses ng lalaki ang narinig ko. Feriel, si Miko to. Oh, ikaw pala Miko. Napatawag ka. Wala akong load kaya hindi ako nakaka-reply. Tsaka, paano mo nakuha ang number ko? Sa utol mo? Okay. Ba't ka napatawag? Ala lang. Nabalitaan ko kasi nag-a-apply ka ng trabaho sa abroad. Oo, kailangan para makatulong sa pamilya. Feriel, pwede ba tayong magkita? Pwede ba akong pumunta dyan? Bakit? Pasado 10:00 na. Tulog na si tatay. Gusto lang kitang makita. Bakit nga? Kasi pupunta na rin ako sa Dagupan bukas. Pasokan na kasi. Gusto lang kitang makita kasi baka mag-flight ka na. Alam ko kasi pag DH, mabilisan lang. Noon ay napaisip ako. At syempre, ano pa bang ibig sabihin nun kundi may tama siya sa akin? Kaya lang totoo ba? Ako na hindi naman kagandahan at maitim pa nga dahil sa kalulusong sa bukid. Kaya lang pinayagan ko si Miko na magpunta. Nagkwentuhan lang kami saglit at nawala pa nga sa isipan ko ang akala kong may gusto siya sa akin kasi cellphone siya ng cellphone habang kausap ko. At wala naman siyang nasabi sa akin bago umalis kundi ang pag natuloy ka sa abroad, mag-iingat ka doon. At sana gumawa ka ng Facebook account mo para makapag-chat tayo. Sige, siguro, baka sakali, makabili ako ng magandang cellphone. Bumili ka sa unang sahod mo, Feriel. Mura lang ang cellphone sa Middle East kasi walang tax doon. At saka, mahalaga ang cellphone kasi malay mo, sa tulong ng cellphone ay matatagpuan mo ang lalaking makakasama mo habang buhay. Napangiti na lang ako kay Miko noon at sa totoo lang ay masaya akong makita siya noong gabing yon. At yun na nga din ang huling pagkakataong makita ko siya at makausap bago ako nag-flight papuntang Kuwait noong August 17, 2017. Sa airport pa lang Kuya Bono noong sunduin ako ni Kazim
ang Indianong driver ay nalaman ko kaagad na pinalad ako makatagpo ng mabait na amo. Natuwa ako noon kay Kazim kasi nakakapagtagalog siya. Matagal na daw kasi siya sa amo namin at marami na siyang nakasamang Pilipinang kasambahay kaya't medyo natuto na siyang magtagalog. Naikwento na rin niyang may 2 Pinay na akong madadatnan sa bahay ng amo namin pero ako daw ay magsisilbi sa anak ng amo namin na bago pa lang nag-asawa. Nasabi din ni Kazim na Azerbaijan ang magiging amo ko at buntis ito. Siya daw si Madam Indra pero ang asawa ni Madam Indra ay Kuwaiti at isa ito sa 5 anak ng amo ni Kazim. Wala si Madam Indra noon at ang una kong nakausap ay si Madam Nura. Siya ang nanay at ang reyna ng napakalaking bahay. 3 palapag ito at meron pang bahay sa rooftop. At doon kami nakatira ni na Ate Agnes, Ate Liza, at si Kamali na isa namang Ethiopian. May 2 kwarto ang bahay sa rooftop at si Kamali lang noon ang walang kakwarto kaya't siya ang naging roommate ko. Mabait naman siya pero pinag-ingat ako ni na Ate Agnes kay Kamali dahil siya daw ang direktang nagsisilbi sa reyna ng tahanan, si Madam Nura. Ang mga drivers naman ay nakahiwalay ang kanilang quarters na nasa tabi ng maluwang na garahe. 6 na sasakyan ang nandoon at 2 silang driver. Pareho silang Indiano. Kaya lang kapag kakain na ay kasalo namin ang mga drivers. Kumakain nga kami noon, unang gabi ko sa Kuwait noong dumating si Madam Indra, ang amo kong Azerbaijan at namangha ako sa kagandahan niya kahit siya ay buntis noon. Para siyang manika Kuya Bono at nilapitan pa ako at masaya niya akong binate. Naging maayos ang pananatili ko sa Kuwait sa unang taong kontrata ko doon Kuya Bono. Magaan naman ang trabaho ko lalo na't mabait naman si Madam Indra at si Sir Hasan na siyang amo ko. Galante pa nga si Sir Hasan. Lagi akong may hadiya o regalo sa kanya na pera tuwing Ramadan. Yun ang laging mahirap sa Kuwait Kuya Bono kapag Ramadan. Kasi napupuyat talaga kami. Pero nakakatakas kaming kumain. Magbubulsa lang kami ng pagkain at tubig, tapos kakain at iinom kami sa kwarto ni na Ate Agnes. Yung mga amo kasi namin ay bawal kumain at uminom sa mga oras ng fasting. Matipid ako Kuya Bono. Lagi kong iniisip ang hirap ng buhay namin. Tuwing sahod ay nagpapadala ako kay Nerissa ng 40 KD. Nasa 6,000 pesos yon sa Philippine money. Yung matitirang 80 KD ay tinatabi ko. Tumutulong din kasi noon si Darion sa pag-aaral ng mga kapatid kong sina Nerissa at Juno. Nakakapagpadala siya ng 3,000 kada buwan. Si Madam Indra ang madalas bumili ng damit ko, pati panty at bra kaya't hindi ko kailangang mag-shopping sa tuwing napapayagan kaming lumabas ni na Ate Agnes. Napakakuripot mo, Feriel. Akala ko Ilocano ang kuripot. Panggalatot din pala. Sabi sa akin ni Ate Liza noon na sinang-ayunan naman ni Ate Agnes. Ilocano ako, ate, sabi ko. Ah, di ba taga Pangasinan ka? Oo. Panggalatot doon, di ba? Villasis ako, ate. Ilocano kami doon. At tama ka, Ate Agnes. Kuripot ako. Silang lahat ng mga kasama kong DH ay magaganda ang cellphone noon Kuya Bono, kaya lang nakapanghinayang namang gumastos ng malaki para lang sa magandang cellphone. Sabi na Ate Agnes, 40 KD lang daw ang cellphone niya. Agad kong minultiply ang 40 KD sa Philippine money. Mahigit 6,000 pesos na yun. Naisip ko,
Mahigit 500 hollow blocks na ang mabibili nun. Sayang naman. Kaya lang naisip ko din si Miko, yung sinabi niya mag-Facebook din ako para makapag-chat kami. Nabanggit ko yung kay Ate Agnes at naisipan niyang hanapin si Miko sa Facebook. 10 months na ako sa Kuwait noon. Wow, Feriel, gwapo pala at matangkad. Bulalas na Ate Agnes, kaya lang, ay, may girlfriend naman pala, Feriel. Natigilan ako sa narinig kong yun kay Ate Agnes hanggang sa itapat niya sa mukha ko ang picture ni Miko na may kaakbay siyang magandang babae. Noong ibaba ni Ate Agnes ang phone niya ay muli siyang dumutdot. Jennifer Villanueva ang pangalan, Feriel, at isa siyang nurse. Paano mo nalaman, ate? Nakatag siya sa picture eh. Ito ang profile niya oh. Muling tinapat ni Ate Agnes ang phone niya sa mukha ko at nakita ko nga nakasama din si Miko sa profile picture ni Jennifer. At nabasa ko sa bandang ibaba, nurse at Dagupan Doctors Villaflor Memorial Hospital. Mahirap na karibal yan, Feriel. Nurse eh. Tayo katulong lang. Sabi pa ni Ate Agnes. Nginitian ko na lang siya noon pero sa totoo lang nalungkot din ako. Ewan ko kung bakit pero bahagya kong sinisi ang sarili ko noon. Siguro kung sinunod ko ang sinabi ni Miko noon na bibili ako ng smartphone sa unang sahod ko, baka nanligaw sana sa chat lang, baka naging kami sana. Kaya lang, ayun, hindi siya nakapaghintay at nagmahal ng iba. Okay lang. Medyo masakit pero ano pang magagawa ko, di ba? Kaya hindi na talaga ako bumili ng bagong cellphone, Kuya Bono. At iyong cellphone na nabili ko noon mula sa perang bigay ng kapatid kong si Darion ay pinakaingatan ko pa. At iyon pa rin ang cellphone ko nung umuwi ako ng Pilipinas noong December 23, 2018. Mayroon akong return ticket, Kuya Bono, at visa kasi hiniling ni Madam Indra na babalik ako. At 30 days lang ang bakasyon ko kaya kailangan ko ring bumalik ng Kuwait ng January 22, 2019. Ganun pa rin ang bahay namin. Maliit at yari lang sa pawid ang dingding at kugo ng bubong. Pero habang pinagmamasdan ko ang bahay namin ay naglalaro na sa isipan ko ang bahay na balak kong ipatayo pag nakatapos ulit ako ng isa pang kontrata. Nag-uwi ako ng mahigit 300,000 pesos mula sa naipon ko. Diniposito ko sa bangko sa Ordaneta. Yung ilang bahagi ng natanggap kong hadiah mula kina Madam Indra at Sir Hassan noong paalis ako ng Kuwait ay siya namang pinanghanda ko ng Pasko kaya't sa kauna-unahang pagkakataon ay naging masagana ang aming Noche Buena. Bago mag alas 12 ay may dumating akong bisita, si Miko. Sa tingin ko, minahal ka ng Kuwait, sabi niya. Ba't masabi yan? Ngumiti siya bago nagsalita. Lalo ka kasing gumanda. Pumuti ka pa. Halos di na kita makilala eh. Nako, Miko, huwag mo akong bulahin at saka walang-wala ako kapag tinabi mo ako sa girlfriend mo. Bigla siyang napalingon sa akin pero hindi nakapagsalita. Sa halip ay pinakita niya sa akin ang isang picture sa cellphone niya. Picture ko. Ha? Ba't meron ka niyan? Kailan yan? June 4, 2016. Nung gabing nagpumilit akong pumunta dito para makita ka. Hindi mo alam. Pinipicturan kita noon. Madami to. O eto pa. Grabe ang itim ko nga dyan. Nakatawang sabi ko. Maganda ka pa rin naman noon. Pero mas maganda ka ngayon.
Ngumiti lang ako noon pero hindi ako nagsalita. At muli ako napatingin sa kanya nung sabihin niyang, ba't di mo ako chinat, Feriel? Wala akong Facebook, Miko. Ba't di ka gumawa? Di ba sabi ko sa'yo noon, importante yun kasi baka doon mo makikilala ang lalaking pakakasalan mo. Si Jennifer Villanueva, sa Facebook mo ba nakilala? Balik tanong ko. Napatitig siya saglit sa akin tapos tumingin sa cellphone niya. Hindi. Kapitbahay ko siya sa Dagupan. Pero Feriel, gusto kitang ligawan noon. Kaso paalis ka. Paalis din ako. Kaya naisip ko sa chat na lang sana kita ligawan. Di kasalanan ko pala, Miko, kung bakit hindi mo ako naligawan. Hindi naman sa ganun, kaya lang gusto talaga kita, Feriel. Ako? Seryoso ka? Bakit? Di ka naniniwala? Miko, nurse na yung nasa iyo. Katulong lang ako. Hindi ko tinitingnan yung estado sa buhay, Feriel. Mas mahalaga sa akin yung pagkatao ng babae. At gusto ko ang simple pero matinong babae. At hindi si Jennifer yon. Kung totoong gusto mo ako, Miko, bakit hindi ka naghintay? Uuwi naman ako, di ba? Natukso na rin ako kay Jennifer. Masyado kasi siyang dumikit eh. Pero handa ko siyang iwanan, Feriel, kung sasagutin mo ako. Noon ay tinitigan ko si Miko at nakita kong seryoso siya. Nakita ko sa mga mata niya na sincere siya sa mga binitawan niyang salita. Babalik pa ako sa Kuwait, Miko. Marami pa akong pangarap para sa pamilya ko. Isang bagay pa yan, Feriel, na minahal ko sa'yo. Yung mapagmahal ka sa pamilya mo. Sobrang na kitang hinangaan noon para sa mga sakripisyo mo sa kanila. At Feriel, napakaswerte ng lalaking mamahalin mo. At sana, bigyan mo rin ako ng chance. Miko, Feriel, mahal kita. Hindi ko siya sinagot, Kuya Bono. Wala ka bang damdamin sa akin, Feriel? Meron, Miko, pero huwag mo nang ituloy, Feriel. Ang mahalaga sa akin ay nalaman kong may pagtingin ka rin sa akin. At gagawin ko ang lahat para patunayan sa iyo na karapat dapat mo akong mahalin. Patutunayan ko yan sa iyo, Feriel. Noong sumunod na gabi, Kuya Bono, ay dumating ulit si Miko. Hindi pa rin ako nakakabili ng bagong SIM card noon. Sinadya ko. Gusto kong iwasang manligaw ng tuluyan si Miko kasi sa totoo lang, hindi pa ako handa. Kaya lang nung gabing yun ay sinabi niyang nakipag-break na siya kay Jennifer. Anong sabi sa'yo? Nagalit ba? Nasaktan? Nagalit pero hindi siya pumayag. Pupunta raw siya sa bahay pagdating niya. Nasa Manila kasi siya ngayon. Doon siya nagpasko at magbabagong taon. Mahal ka niya, Miko. Hindi ka niya kayang pakawalan. Ako pa rin masusunod, Feriel. Wala siyang magagawa kung ayaw ko na. Malupit ka rin pala, no? Feriel, hindi ko siya niligawan. Bigla na lang siyang dumikit sa akin hanggang sa develop na rin ako. Di mahal mo na din. Na-develop ka pala eh. Mas mahal kita. At ikaw ang gusto kong mapangasawa.
Hindi ako nagpakita ng senyales kay Miko na gusto ko na rin siya kahit ang totoo ay gusto ko na nga siya. Ginabi-gabi niya ang pagdalaw sa bahay at hanggang noong bagong taon ay kasama ko siyang sumalubong sa year 2019. At noong pista sa bayan, nanood kami ng Miss Gay. At kasama ko din siyang nanood ng street dance competition kung saan kasali ang bunso kong kapatid na si Juno. Bigla na lang tumulo ang luha ko noon habang pinapanood si Juno sa kanyang pagsasayaw. Bigla ko kasing naalala si Inay. Sana buhay pa siya at alam kong magiging proud din siya sa bunso niya. Napaka-talented ni Juno, Kuya Bono. Hindi lang pagsasayaw kundi maging sa pagkanta at magaganda rin ang grades niya lalo na sa math. At pangarap daw niya maging civil engineer. Bagay na sinuportahan ko naman at ang sabi ko pa, pag engineer ka na, ikaw ang gagawa ng bahay natin. Ngek, matagal pa yun ate. Grade 9 pa lang ako. Tapos 5 years ang engineering. Okay lang yun. Pag uwi ko, pagkatapos ng pangalawang kontrata ko, magpapatayo na tayo ng bahay pero simple lang muna. Basta hollow blocks ng dingding, tsaka yero na may kulay ang bubong. Kaya ko nang i-design yun ate, kahit ngayon na. Simple lang yun. Basta ako, may sarili akong kwarto ha. Masaya ka yata ha. Ang tabis ng ngiti mo eh. Narinig kong sabi ni Miko. Pero nakatanaw ako kay Juno na noon ay sumasayaw pa rin habang naglalaro sa isipan ko ang mga alaala namin ng aming bunso. Natutuwa lang ako sa kapatid ko, Miko. Oo nga, magaling ang kapatid mong yan. Tingin ko, malayo mararating yan. Gusto niya maging engineer, Miko. Sana kayanin ko siyang pag-aralin. Kung gusto mo, Feriel, sagutin mo na ako. Magpakasal tayo at tayong dalawang magpapaaral kay Juno. Ano, deal? Kabababa lang din ni Miko noon mula sa unang sampa niya sa barko. Ganap na siyang seaman noon at natuwa naman ako sa alok niyang iyon na kami daw dalawa ang magpaaral kay Juno, kaya lang tatanggapin ko ba naman agad yun ilang araw na lang ay babalik na ako sa Kuwait. January 18 ng gabi ay nagpunta ulit kami sa bayan sakay ng kotse ni Miko. Kasama din mga kapatid ko noon at ang best friend ni Miko na si Ariel. Nanood kami ng concert ni na Julian San Jose, Daryl Ong at Rocksteady. Maingay noon kasi nga concert pero naririnig ko pa rin ang ring na cellphone ni Miko. Pero kinakancel niya ang tawag hanggang sa in-off niya na ang cellphone niya. Nung matapos ang concert ay tsaka pa lang niya binuksan ang cellphone niya at nagulat na lang ako nung bigla niya akong hinila. Bilisan niyo, tara na sa kotse. Sabi niya. Nagmadali nga kami at nag-alala ako sa itsura ni Miko noon. Nasa ospital daw ang mami niya. Naiwan sina Juno at ni Risa sa kotse. Kami ni na Juno at Ariel ang pumasok sa ospital. Sa private room ng mami niya ay nadatnan namin si Jennifer, ang ex ni Miko at ang ate ni Miko na si Ate Beth na isa ding nurse. Matalim ang tingin ni Ate Beth sa amin. Gising noon ang mami ni Miko pero hindi nagsalita. Yan ba yung babaeng hindi mo maiwan-iwan, Miko? Pinatayan mo pa si mami ng cellphone. Nag-tricycle lang sila para isugod dito sa ospital. Sino ba yung babaeng yan? Noon, Kuya Bono, ay napayuko na lang ako. Kahit nung magsalita na rin ang mami ni Miko. Taga sa atin yan.
Yan yata yung domestic helper. Domestic helper? Diyos ko, Miko. Eto si Jennifer, oh. Nurse. Noon, Kuya Bono, ay bigla akong hinawakan sa kamay ni Miko at walang sabi-sabing inakay niya ako palabas ng kwarto ng mami niya. At noong nasa koridor na kami ay hinarap niya ako. Sorry, Friel. Hindi ko inakalang ganun sila. Pinilit ko na ang ngumiti habang masuyong nakatitig sa gwapong mukha ni Miko. Hindi mo maiaalis sa kanila magalit, Miko. Kanina ko pa rin nakikita na kinakancel mo ang tawag ng mami mo. Pinatayan mo pa. Kahit sino magagalit sa ganun. Kung hindi dahil sa akin na nagyaya sa iyong manood ng concert, sana ikaw ang nakapagdala sa mami mo dito sa ospital. Hindi yun for real eh. Sana sa akin na lang sila nagalit. Ba't dinamay ka pa? Minaliit ka pa? Tama naman sila doon, Miko. DH lang ako. Nurse si Jennifer. Kahit na. Lalo lang ako naging decidido na maging tayo, Feriel. Ipapamukha ko sa kanila na wala silang magagawa pag ako ang nagdesisyon. Kaya sana, Feriel, sagutin mo na ako. Huwag mo silang intindihin. Kapag naging tayo nang magsasama. Titira tayo sa sarili nating bahay at magiging masaya tayo. Kaya huwag mo sanang intindihin yung narinig mo kanina. Hindi ko naman iniintindi yun, Miko eh. Pero sana huwag kang magmadali. Oo, mahal din kita. Pero aalis pa nga ako, di ba? Oo, alam ko. Pero gusto ko sana maging tayo na bago ka umalis. Sige, Miko. Sinasagot na kita. Yakap. Oo, hinayaan kong yakapin ako ni Miko noong bago ako pumasok sa airport. Hinatid nila ako kasama si Risa at Juno at ang best friend niyang si Ariel. Nagtangka siyang haggan ako pero umatras ako. Tsaka na lang yan, kapag kasal na tayo, sabi ko. Tumawa lang siya kahit halatadong napahiya. Dahil kay Miko ay bumili ako ng mumurahing smartphone sa Excite na malapit sa bahay ng amo ko nung unang sahod ko sa aking pangalawang kontrata. Kauna-unahang nakuhanan ko ng litrato sa aking cellphone ay si Kazim, ang driver na Indiano na siyang kasama kong bumili. Bumili din siya ng cellphone na pasalubong daw niya sa anak niya. Pauwi na kasi siya ng India kinabukasan at nasabi rin niyang darating na rin ang kapalit niyang driver na isang Pilipino. Nadatnan nga namin sa bahay ang bagong driver na kapalit ni Kazim. Siya ay si Ali, tubong Marawi sa Mindanao. May itsura naman si Ali, Kuya Bono. Matangkad siya at katamtaman ng pangangatawan. Binata din siya kaya't hindi na iwasan ni Ate Agnes maging si Madam Indra na itokso kami sa isa't isa. Sabi pa ni Madam Indra noon, magpa-convert na daw ako sa Islam at magpakasal na kami ni Ali. Sila daw ni Sir Hasan ang bahala sa gastos. Nakikitawa na lang ako noon, Kuya Bono, pero hindi ko inaasahang manliligaw nga sa akin si Ali. Naglalaba ako sa laundry area nung lapitan ako ni Ali. Inilapag niya sa ibabaw ng spin dryer na nasa tabi ko ang isang tangkay ng pulang rosas. Napalingon ako sa kanya.
Pero binalik ko rin ang atensyon ko sa washing machine kung saan ako naglalaba. Ganoon kasi ako maglaba, Kuya Bono. Kahit nasa washing na, kinukusot-kusot ko pa rin yung iba. Kasi parang kulang ang tiwala ko sa washing machine. Feriel, pwede mo makuha ang number mo? Narinig ko sabi ni Ali, noon na hinirap ko siya. Nginitian ko at ang sabi ko, Ali, nadadala ka yata sa mga tukso nila. May boyfriend ako sa Pilipinas. Napamaang siya ngunit agad ding sumagot. Boyfriend pa lang naman. Hindi pa kayo kasal. At saka isa pa, Ali. Kristiyano ako. Muslim ka. Madali lang magpa-convert, Feriel. Kung gusto mo. Ayaw ko, Ali. Mabilis kong sagot. Muli siyang napamaang at alangan ang ngiting na silayan ko sa labi niya. Hanggang sa, sige, alis muna ako. Anya tsaka siya umakbang patungong garahe. Akala ko noon, Kuya Bono, ay titigil na siya, ngunit nagkamali ako dahil kinabukasan ay nakasalubong ko sa hagdan si Ate Liza. Paakyat siya at ako'y pababa. May hawak siyang 2 tangkay ng pulang rose. Oh, para daw sa'yo, sabi ni Ali. Napakunot-no ako at nagtaka. Sa kusina ay naghuhugas ako ng basong ginamit ng mga bisita ni Sir Hasan nang pumasok mula sa pinto ng kusina si Ali. Magandang araw sa iyo, Feriel, bati niya. Noon ay hinarap ko siya. Saan mo kinukuha yung mga rose, Ali? Binibili. Talaga? Bago ka lang, di ba? Wala ka pang 2 linggo dito. Buti alam mo na kung saan ang bilihan ng rosas. At saka, pinabalik ka ba? Mahal ang rose dito, di ba? Dati na ako dito sa Kuwait. Lahat ng kalsada dito kabisado ko na. Umuwi na ako noong 2017 sa Pilipinas. Noong matapos ang giyera sa amin sa Marawi. Hindi lang ulit ako kaagad nakabalik dito. Ibig mo sabihin, dati ka ng driver ni na Madam? Hindi. Sa Abu Khalifa ako dati. Pero dito, bago lang ako. Di marunong ka na mag-Arabic? Nakakaintindi pero hindi ako magaling magsalita. Okay. Anyway, Ali, ba't nagbibigay ka pa rin ng rose? Di ba sabi ko sa'yo may boyfriend ako? Ngumiti siya ng napakatamis bago nagsalita. Alam mo, Feriel, dapat nagsundalo ako Kasi gusto ko yung motto nila. No retreat, no surrender. Sumaludo pa sa akin si Ali bago siya mabilis na lumabas ng pinto. Noong sumunod pang araw, hinatid ni Ali sina Ma'am Indra at Sir Hasan sa airport. Uuwi kasi sila noon dito sa Azerbaijan kasi pinapagawa pa lang nila dati itong bahay nila dito sa Riga. Pagdating ni Ali galing ng airport, ako ang nagbukas ng gate dahil wala noon ang isang driver na Indiano. Pagtapat sa akin ni Ali, binukas niya ang bintana ng kotse tsaka inabot sa akin ng 3 tangkay ng rosas. Kulay pula. Ang tamis ng ngiti niya noon kaya naman lalo pa siyang gumagwapo kaya lang parang mali na talaga. At agad sumingit sa isipan ko si Miko. Hindi ko tinanggap ang roses. Bilisan mo na. Ipasok mo na yung kotse para isara ko na ang gate. Masungit kong sabi sa kanya pero hindi gumalaw ang kotse at nakangiti pa rin siya habang inaabot sa akin ang bulaklak. Ikaw na magsara ng gate. Sabi ko tsaka ako pumasok ng bahay. Naglinis ako noon sa kwarto ni na Madam Indra. Pagkatapos ay umakyat ako sa quarters namin sa rooftop.
at nakita ko na lang ang 3 pirasong rosas sa ibabaw ng kama ko. Dinampot ko yun tsaka ko tinapon sa basurahan. Nakakaramdam na ako ng guilt noon, Kuya Bono, kasi naniniwala na ako noon na seryoso sa akin si Miko. Ayon sa kwento ni Nerissa na kapatid ko, bago daw lumuwas ng Maynila si Miko dahil sasampa na ulit ng barko, ay nagpunta daw ito sa bahay namin. Nagdala ng groceries at kinausap pa niya si Itay. Ang bagay na yun na hindi na ikwento sa akin ni Miko sa aming gabi-gabing pagchat-chat. Sinabi na daw ni Miko kay tatay na gusto niya akong pakasalan pag-uwi ko. Nagpangiti sa akin ang bagay na yun, Kuya Bono, at aminado ako noon na mahal ko na si Miko. At alam kong maswerte ako kasi mahal niya ako. Noong nasa barko na si Miko ay hindi na naging regular ang pagchat-chat namin. Hindi raw kasi laging may connection o signal. Si Ali naman, araw-araw lang na napupuno ng pulang rosas ang basurahan ko sa kwarto namin ni Kamali hanggang sa isang hapon. Dala ko ang basurahang yon na ang laman ay naipon ng 3 araw at halos puro red roses ang laman. Ibinaba ko ito at itatapon sana sa trash bin na nasa garahe nang makita ako ni Ali na noon ay naglilinis ng kotse. Ang ginawa ko ay binuhos ko ang laman ng basura sa tabi niya. Ayan ang mga roses mo, Ali. Pagkasabi ko noon ay humakbang ako palayo sa kanya, ngunit hinabol niya ako. At nung maabutan niya ako ay hinawakan niya ako sa braso, pero mabilis kong tinabig ang kamay niya. Feriel, hindi pa rin ako susuko sa'yo. Hanggat hindi ka kinakasal, aasa pa rin ako. Ali, ito naman ang namnamin mo mabuti dyan sa utak mo. Kahit gwapo ka, hindi kita gusto. At kahit anong gawin mo, wala kang maaasahan sa akin. Kasi mahal ko yung boyfriend ko. At pakakasalan ko yun. Mula noon, Kuya Bono, ay tumigil na si Ali sa pagpapadala ng rosas sa akin. Nagtaka pa ang mga kasama kong katulong noon kung bakit wala na daw inaabot na roses si Ali sa kanila para ibigay sa akin. Nagsimula siya sa isang rose na personal niyang binigay sa akin. Sumunod 2. Nung 3 tangkay na, noon na ako nagsimulang tumanggi. Pero nagpatuloy pa rin siya sa pagpapadala ng rosas hanggang sa umabot na nga sa 13. Pero lahat yon ay napupunta lang sa basurahan. Tumigil lang talaga siya nung madiinan ko nang sinabi sa kanya na wala siyang maasahan sa akin. Mula din noon ay nag-iwasan na kami. Kapag makakasalubong ko siya, bigla siyang iiba ng direksyon. Kung minsan, ako naman ang iiba ng direksyon. After 4 months ay dumating sina Madam Indra at Sir Hasan. Tapos na daw ang bahay nila. Agad akong tinanong ni Madam Indra kung boyfriend ko na daw ba si Ali, pero sinabi kong hindi. Sinabi ko din na may boyfriend ako na taga sa amin. Para siyang nalungkot noon. Tapos isang gabi habang kachat ko si Miko, ay narinig ko ang kwentuhan ni na Ate Agnes tungkol kay Ali. Kawawa pala si Ali, no? Nag-iisa na lang pala sa buhay kasi yung pamilya niya namatay sa gyera. Noon ay napalingon ako kay Ate Agnes. Yung pinag-aaral pala niyang nag-iisang kapatid niya namatay din.
Graduating pa daw yun sa college, tapos yung nanay nila namatay din. Grabe ang sakit siguro nun, ano? Nagpapakahirap ka dito sa abroad para pag-aralin yung kapatid mo, tapos malalaman mo wala na pala. Ito ang narinig kong bulalas na Ate Agnes. Tapos naalala kong nabanggit ni Ali sa akin na umuwi nga siya noong 2017, nung katatapos lang ng gyera sa Marawi. Nakadama ako ng lungkot noon para kay Ali at bahagyang pagkakonsensya kasi nireject ko siya. Pero hindi ko naman dati alam na ganun nga ang kwento niya. Gayon pa man ay wala din akong magagawa para sa kanya kasi noon ay matatag na kami ni Miko at magpapakasal na talaga kami pag uwi ko. Nakabuo na rin ako ng pangarap noon para sa aming dalawa ni Miko. Pati ang pangarap kong bahay na pagtutulungan naming ipatayo. Ang disenyo na to ay nakasave na sa gallery ng phone ko. Nakuha ko lang ang design na yon sa Google. Nasend ko na rin yon kay Miko at natuwa ako dahil gusto din niya ang design ng bahay na yon. Ang sabi pa niya noon, itatayo natin yan sa lote namin sa bungod ng baryo. Para pagpasok mo pa lang ng baryo, kita ka agad ang bahay natin. Sabi pa ni Miko noon na lalo pang nagdulot sa akin ng galak at excitement sa puso ko. Ang bigay ng may kapal, tugon sa aking dasal, upang sa lahat ng panahon, bawat pagkakataon, ang ibigin ko'y ikaw. Ikaw ang tanglaw sa aking mundo. Kaya lang after 5 months pa, biglang nag-chat sa akin si Nerissa. Kasalukuyan kong ka-chat noon si Dario na malapit na ring ikasal noon sa kanyang girlfriend na teacher din. Teacher na din noon ang kapatid kong si Nerissa sa Dagupan at ang sabi niya sa chat, "Ate, kayo pa ba ni Kuya Miko?" "Oo, bakit?" "Kasi nakita ko siya sa mall. May ka-holding hands siyang babae. Foreigner, maputi, blonde, maganda, parang Barbie doll. At ang saya-saya nila." Noon sa pagkabigla ay tinawagan ko ang number ni Nerissa. "Risa, sure ka ba sa nakita mo? Baka naman hindi si Miko yun." "Siya yun, ate." Kasi ang alam ko nasa Maynila pa lang si Miko eh. Kararating pa lang niya galing ng Denmark. "Tawagan mo siya, ate. Alamin mo ang totoo." Tinawagan ko nga ang dating number ni Miko pero hindi nag-ring. Yun kasi ang number niya noong bago siya sumampa. Naisip ko baka nagpalit na. Binantayan ko din ng messenger pero pinigilan ko mag-chat ng kung ano-ano kasi baka namalinga lang si Nerissa. 12:00 ng madaling araw nakita kong online si Miko at naghintay ako mag-chat siya pero nabigo ako hanggang sa nagpa siya akong mag-video call sa kanya. Ring lang ng ring pero hindi niya sinasagot. Hanggang sa nag-chat siya. At ang sabi niya, "Sorry, nakatulog ako," sabi niya. 12:00 noon sa Kuwait at 7:00 pa lang dyan sa Pilipinas. "Nasaan ka ba?" Tanong ko sa kanya. "Dito nga sa Pasay. Bukas pang uwi ko sa Villasis." Yung totoo kasi, Miko, nakita ka daw ni Nerissa sa CSI. May kasama ka raw foreigner na babae. Hindi siya nakareply agad. Ilang minuto ang hinintay ko hanggang sa tumulo na ang luha ko dahil sa takot na baka totoo ang sinabi ng kapatid ko. At noong tumunog ang cellphone ko dahil sa message na pumasok sa messenger ay nanginig pa ang kamay ko nung basahin ko itong message na ito ni Miko. "Sorry, Feriel.
Nagsinungaling ako. Siya si Micaela. Nakilala ko sa Denmark nung unang sampa ko pa lang. Ano mo siya? Ganito ang matapang kong reply. Hindi ako naniwala sa kanya nung sinabi niyang pupuntahan niya ako dito sa Pilipinas. Pero tinutuon niya. Ano mo siya, Miko? Tanong ko ulit. Girlfriend din. Reply niya. At noon ay lalo pang umagos ang luha ko, Kuya Bono, at hirap na akong huminga noong mag-chat ako kay Miko ng ganito. Sige, Miko. Tatanggapin kong hindi na tayo. Sana maging maligaya ka. Sinikap kong maging okay, Kuya Bono, kahit napakahirap. Nanalo ako sa laban ko kontra sa isang nurse, pero sa laban ko sa foreigner na mukhang Barbie, agad ako sumuko. Agad kong tinanggap ang pagkatalo. Kahit yun ay naging napakahirap at napakasakit. Ilang araw ding nagdilim ang mundo ko, Kuya Bono. Pero hindi pwedeng maging dahilan yon para tumigil ang mundo ko. Lalo na't ako'y naninilbihan lang kaya tuloy pa rin ang trabaho. Tambak nga ako ng labahin nung umagang yon. Mga bagong damit ni Baby Mahmoud, anak ng amo ko. Kagagaling kasi ni na Madam Indra sa Dubai kung saan sila nag-shopping. Ganun kasi sila. Kapag may bago silang damit, nilalaban muna bago isuot. Ibinaba ko na ang garment basket sa tabi ng washing machine at pumasok ako sa bodega para kumuha ng laundry powder at Fabcon. Pero pagbalik ko sa laundry area ay nagulat ako nung makita ko ang isang kumpol o bouquet ng red roses sa ibabaw ng washing machine. Then paglingon ko sa gawing garahe, nakita ko si Ali. Sumaludo sa akin at tsaka ngumiti. Kinuha ko ang bouquet, tinapat ko sa dibdib ko at tsaka ko inamoy ang mga rosas. Mabango. At ang mabangong amoy na yun ay tila pumasok sa aking baga at dagli ang pumawi sa lungkot sa puso ko. Muli akong lumingon at nakita kong papalapit na sa akin si Ali. Good morning, bati niya. Ilang pirasong roses to, Ali? 19, sagot niya. 19 ang birthday mo, di ba? Oo, magkano to? Feriel, kahit itapon mo lang ulit yan sa basurahan, yung hangarin kong maging bahagi ng buhay mo, yung pagmamahal ko sa'yo, kailanman hindi mo maitatapon. Kasi nandito lang yon. Sabi niya sa kapay tinapat ang palad niya sa dibdib niya. Seryoso siya noon at banaag ko yon sa kanyang magagandang mga mata. At ewan ko kung bakit nasa akin noon yung pagkaatat na tanggapin na siya agad sa buhay ko. Kaya ako nasambit sa kanya ang isang tanong, Ali, paano ba maging Muslim?
Sa tulong ni Madam Indra at Sir Hasan ay niyakap ko ang Islam. Sulat ni Itay ang naging patunay na siya ay sumasang-ayon sa aking pagpapakasal. Liban pa sa pagtayo ni Sir Hasan at Baba, ang asawa ni Madam Nura, bilang guardians ko. Nakasal kami ni Ali Kuya Bono at naging napakabilis ng pangyayari, ngunit hindi kami nakapagsama kaagad sa isang bubong dahil nga sa quarters nila ay iisa lang ang kwarto at hindi naman siya pwede sa quarters namin. Nakapagsama lang kami sa isang bahay nung lumipat na kami dito sa Azerbaijan. Ito ay isang bansa na nasa boundary ng Eastern Europe at Western Asia. Mahigit isang araw ang nakakainip na biyahe gamit lang ang Range Rover ni Sir Hasan na siya naming sinakyan. Hindi kasi pwede sa eroplano dahil mahigpit pa noon dahil sa pandemya. Mabusisi din ang mga checkpoints lalo na sa Iraq at Iran na nadaanan kasi namin, pero nakadaan naman kami kasi kumpleto kami sa papeles. At magaling makipag-usap ang mga amo namin. Sina Sir Hasan at Ali ang magkarelyebo noon sa pagmamaneho. Ang Baku Kuya Bono ang kapitan ng Azerbaijan. Taga dito si Ma'am Indra at dito na sila naninirahan ni Sir Hasan. Karamihan dito ay Muslim na kagaya namin. Nagtayo sila ng business dito at ako ang nag-iisang tagapagsilbi nila. Pero kahit ako ay katulong lang ay may assistant naman ako. Ito ay ang aking asawang si Ali. Madalang na kasi siyang nakakapag-drive kasi dito ay pwede mag-drive ang mga babae. Sa Kuwait kasi ay bawal mag-drive ang mga babae kung nakasuot sila ng hijab. Ayaw naman pinapayagan ni Sir Hasan si Madam Indra na lumabas kung hindi siya nakahijab, kaya dati ay si Ali ang nagda-drive para kay Madam Indra. Pero dito nga sa Azerbaijan ay si Madam Indra ang nagda-drive sa kotse niya, kaya si Ali ay kasama ko sa mga gawaing bahay, sa lahat ng gawaing bahay. At malaya kaming nakakapaglambingan dito kapag wala ang amo namin. Kasama lang namin si Baby Mahmoud na 2 taon pa lang naman. At nakatingin lang si Mahmoud sa amin ni Ali kapag kami ay naglalambingan dito. Na siyang dahilan kung bakit ako buntis na ngayon. 5 buwan na ang tiyan ko Kuya Bono at nakikipag-ugnayan na si Madam Indra sa isang recruitment agency dyan sa Maynila dahil kakailanganin nila ng karagdagang katulong kasi baka daw hindi ko nakayanin kapag malaki na ang tiyan ko. Nakahiwalay kami ng bahay ni Ali. May maliit kaming tirahan dito sa tabi ng hardin. May isang kwarto, maliit na kusina at banyo. Pero ang parating na katulong ay sa bahay ni Ma'am Indra titira. Noong simulan kong isulat ang kwentong ito Kuya Bono ay nasa Kuwait pa ako. Noon mo din nabasa ang kwento ni Ate Agnes tungkol sa kanyang naging problema sa asawa niya dyan sa Pilipinas. Pinagtatawanan nila ako noon kasi habang nagtatype ako ay napapaluha ako kasi naalala ko si Nanay at syempre si Miko. Isang masayang alaala na lang si Miko sa akin ngayon. Ang bahay nila ng asawa niyang foreigner ang isa sa pinakamagandang bahay sa barangay namin sa ngayon. Sa ngayon kasi hindi pa tapos ang pinapatayo naming bahay doon. Professor ni Juno ang nag-design ng bahay namin. Isa siyang magaling na arkitekto sa Dagupan City kung saan nag-aaral si Juno ng civil engineering. Pero bago kami umuwi dyan sa Pilipinas sa 2022 ay tapos na ang bahay namin. Kung ipapahintulot ni Allah.
Ang pagyakap ko sa Islam, Kuya Bono, ay hindi ko pagsisisihan. Sa katunayan ay mas naging matatag pa nga ako sa aking pananampalataya sa iisang Diyos. Si Jesus ay kinikilala namin bilang banal na propeta gaya din ng iba. Kagaya din ng aming propetang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam kong marami pa rin ang negatibo ang pananaw tungkol sa Islam, pero niyakap ko ang Islam, Kuya Bono, dahil sa 5 haligi nito at 6 na pilar ng faith na talagang angkop sa aking paniniwala. Naiisa ang Diyos at wala siyang anak, kaya hindi siya dapat tawaging ama, sapagkat ang ama ay may anak. Ginagalang ko pa rin ang paniniwala ng ibang relihiyon, ngunit hindi ako darating sa katayuan ni Kuya Franco na isisisi niya ang hirap ng katayuan nito at ang masasaklap niyang karanasan dahil sa kanyang relihiyon upang ang mga ito ay umanib sa kanila. Sina Renzi at Dorina ay kasapi na rin sa kinabibilangang relihiyon ni Kuya Franco, pero hindi pa rin naman sila umaasenso. Wala pa nga silang sariling bahay at nakikitira lang si Renzi sa bahay ng kanyang biyanan. Wala namang masama doon, kaya lang hindi sila masaya. Nakaka-chat ko minsan si Dorina at nangutang pa nga sa akin ng ilang beses, pero hindi ko nalang sinisingil dahil hindi naman kalakihan ang mga nahiram niya at saka naunawaan ko ang kalagayan niya. Maliit lang daw kasi ang tinatanggap niyang honorarium bilang barangay health worker. Kaya't madalas ay kinakapos sila, lalo na't 2 na ang anak nila ni Renzi. Naunawaan ko ang katayuan ni Dorina, Kuya Bono, kasi galing ako doon. Galing ako sa ganung buhay. Buhay na walang wala. Proud ako pero naluluha ako, Kuya Bono, kapag naaalala ko ang sarili ko sa mahabang panahong tinutulungan ko si Itay sa mga gawain niya sa bukid. Nakapalda ako ng mahaba, may pantalon ako sa loob, pero hawak-hawak ko'y araro at tali ng kalabaw. Halos maligo ako sa putik at ang mukha ko'y mapupuno ng putik, lalo na kapag wawasiwas ang buntot ng kalabaw at ang putik ay tatama sa akin. Yung maghapon na halos na nagtatabos ako ng pilapil ng bukid at nagkanda kalyo-kalyo mga palad ko. Yung halos mahimatay ako dahil sa pagod at amoy ng insecticide kapag nag-i-spray ako ng mga pananim na gulay at maging sa palayan. Yung pipilitin kong buhati ng 2 tiklis ng talong sa magkabilang kamay ko kapag anihan ng talong para lang mapadali ang pagkarga. At uuwi ako sa bahay pagsapit ng hapon at ang sarili kong amoy ay halos hindi ko masikmura. Pero hindi ko tiningnan ang pagiging babae o dalaga ko dahil ginusto kong makatulong sa itay ko. Para sa akin, Kuya Bono, tayo pa rin ang gagawa ng ating tadhana. Gagabayan lang tayo ng makapangyarihang lumikha ng lahat. Kaya para sa akin, tama pa rin ang paniniwala ng aking mahal na ama. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Si Ali at ang magiging anak namin ay mga hadiya ng Allah sa akin. Kapalit ng mga paghihirap ko siguro sa buhay at pakamamahalin ko sila at habang buhay ko silang ipagpapasalamat sa Poong lumikha. Hanggang dito lang, Kuya Bono, ang kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Feriel. Give me the gift of love. Look me in the eyes. Say I'm the one you're dreaming of. That'd be the best surprise. Give me the gift of your sweet love. In the light of the day, in the dark of night. So nakalimutan kong banggitin na si Agnes noon na nagpadala ng problem story sa Kahugot
problem files dati, ay nabanggit niya na kasama nga niya doon sa pinagsisilbihan nilang bahay sa Kuwait itong si Feriel, na noon ay gumagawa na ng kanyang kwento. Matagal na panahon na yun, hindi ko na maalala, baka October last year, parang ganun. So, eto na nga, inyo nang napakinggan ang kwento ni Feriel, mga kahugot. And Feriel, thank you so much for sharing your story. Maraming salamat. Talagang saludo ako sa pagmamahal mo sa iyong pamilya. Imagine mo, talagang hindi mo na binigyan na halaga ang iyong pagiging dalaga basta makatulong lamang sa iyong ama. Yan ang isang bagay na talagang proud ako sa iyo, Feriel. At dahil sa kabutihan ng puso mo ay binigyan ka ng isang napakagandang regalo. At marami pang regalong darating sa iyo kung hindi ka lang magbabago, kung hindi lang magbabago ang kadilisayan ng iyong puso. Tama ako ay sumasanghayon na hindi mahalaga kung ano ang relihiyon mo, basta isang Diyos lamang ang kinikilala mo. Again, thank you so much at manatili kang mapagmahal sa iyong mga mahal sa buhay at sa iyong kapwa, Feriel. At sa inyo din mga kahugot na muling naglaan ng oras para sa ating programa, maraming salamat. Muli tayo magkakarinigan sa panibagong kwentong hatid ng DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kahugot mo sa bawat kwento. Stay healthy kahugot, stay safe, and God bless us all. Subscribe.